Sai, 17 years old, ay creative writer, musician at mahilig sa science. Gumagawa siya ng short stories. Hobby lang niya yun. Sometimes napapublish naman. He composes pa rin. Kumukuha ng 2 kurso ngayon sa science, physics at music at pangarap mag-enroll sa UK para sa kanyang music course. Si Yosh, 10 taon, pastime niyang mag-post ng mga analysis sa internet. He was making a commentary about the marketing wars of the console. May statistics pa in this year, ilang milyon yung nag-buy ng game na to. And he was making a prediction on who will win. Ang unika iha na si Aya, perfectionist na genius daw. Mga gamit ng words are too advanced for her age. She can't forgive yung small mistakes kahit ilan yung ulit-ulitin. Wala daw espesyal na kinain o ritual na ginawa si Mami Cecil nang siya'y buntis. Kaya naging ganito katalino ang mga bata. To the last day na manganganak ako, for all the 3 pregnancies, nagtatrabaho pa ako. Biro-biro ang magkaroon ng genius na mga anak. Ganito ang normal na eksena sa bahay ni Cecil. I said, like, you killed your own grandfather, then you're not there anymore, so your grandfather lives. Yeah, and then if your grandfather lives, you're there already, and then you go back, and then you kill your grandfather. So yeah, that's a grandfather paradox. I'm aware that we're not average, period. That's it. It's like my brain operates, and it somehow improves its own. A wormhole is some kind of portal that leads to another universe or another time. Another universe and another time. Minsan, narinig ni Cecil ang tanong ni Yosh sa kuya niya. Is this the way of life now, kuya? The kids are becoming smarter than their parents. Sinagot naman ni Sai. Sabi niya, hindi naman, kaya lang sometimes may mga bagong information that, syempre, hindi updated yung mga parents natin. Manager sa family business at writer si Cecil. Pero kailangan niyang siguruhin na matatapatan niya ang talino ng mga anak. May mga bagong literature ngayon na binabasa ng kids. I read that para at least medyo ka-level nila ako sa age nila. Nagugulat siya sa bilis ng utak ng mga anak. Tulad ni Yosh na sinubukang mag-apply ng trabaho online. Nung 9 years old siya, nag-try siyang mag-apply ng GM for YouTube. Tapos sinagot daw siya, hindi siya pwede kasi hindi siya New York-based. Nabulabog naman ng si Yosh ay nakatanggap ng email mula sa isang abogado. Sabi niya, ma'am, may copyright infringement daw akong nagawa. So ano kayang ibig sabihin ng copyright infringement? May ginawa kasi itong analysis tungkol sa mga computer games at nilagay niya sa YouTube. Pero naayos din mismo ni Yosh ang kasong napasok nito. Sabi naman daw ng lawyer, bigyan mo lang kami ng credits. Maganda naman yung ginawa mo eh. Noong 4 na taon si Sai, madalas itong natutulog sa school dahil memorize na niya ang lessons at board na. Di raw lahat ng gifted ay nagiging successful. Di sila nauunawaan at hindi nagagabayan ng tama. Madami kasing nag-underachieve. May iba nga nakikick out sa school. Yung teachers natin dito sa Pilipinas, they are not very well equipped. With training also, yung gifted kasi nagki-question eh. Not for the sake na gusto nilang magpakita na magaling sila, but they are genuinely curious. Kaya sumali si Cecil sa Philippine Association for the Gifted para malaman kung paano alagaan ang mga gifted na anak. Kahit akala mong okay yun, pero mas malaki yung challenges kasi nga malaki expectations sa isang batang gifted. Kunwari, na-accelerate siya, pero emotionally hindi siya ready for that. Mas mahihirapan, mas challenging, pwedeng mag-turn to the worst pag hindi proper ang orientation. Bili ni Mami Cecil sa mga magulang na may anak na exceptional sa talino. Kahit na gifted sila or hindi, kids pa rin sila eh. So, let's not pressure them too much. But at the same time, isuportahan din natin sila. Ayan mga kapuso, gifted o average man sila, ang bawat anak ay dapat ituring na isang gift. Ay, nako, Miss Cecil, talaga namang hanga kami sa iyo. Sa amin pong pagbabalik, ang gatas daw po, hindi na lang iniinom ngayon. Pampatibay rin ang buto. Hindi lang yun. Pinapahid din sa balat ito. Ginagamit sa buhok at kung ano-ano pa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Mel and Joey. Oy! Hey! Talagang magugulat kayo. Andito na ang prinsesa. With partner, whether galing sa ina o kaya sa lata. Yes. Proven ng mga ito na pampatibay ng buto at pampaganda raw ng balat. Yan. Kaya iba naman, iba't ibang produkto na, hindi po ba? Ang lumabas na may taglay na gatas o milk. Halika at ating ang alamin kung ano-anong ganda ang hatid ng gatas. Panoorin po natin ito.
Ang gatas, bao. Isa sa pangunahing inumin sa umaga, ginagamit na pampakrema sa ating kape at pampasarap sa ating lutuin. Nagtataglay ito ng calcium at protein na nagpapatibay sa ating buto at meron din itong taglay na lactic acid na nagpapaganda ng ating digestive system. Alam niyo ba na ngayon, ang gatas ay di lang inumin at gamit sa pagkain, ginagamit din itong pampaganda. Sa kagandahan ng katawan, sinasabi na mainam daw yung gatas. For example, sa hair, nagbibigay daw to ng matibay at malambot na buhok. Ang ating buhok ay mataas din ng protina, kailangan din niya ng mataas na protina, so pwede niya makuha yun sa gatas. Sa balat naman daw, mainam ang gatas dahil sa taglay nitong vitamin A at yung mineral na zinc, which is nakakatulong para maging makinis ang ating mga balat. Oh, buhok at balat mo ba ay ginagatasan mo? Yan na ngayon ang uso. Dinevelop ito ng mga eksperto para gamiting pampastraight at pampakulay ng buhok. Sabi nga ni Mader, may gatas ka pa lang sa labi, may gatas na ako sa buhok, no? Di ba, Mader? In the middle of 99, I was told by a friends of mine in Asia na meron daw bago, yun nga ang rebonding. But ang tagal-tagal niyang gawin. It takes like 4 to 5 hours to do in the beginning. So inaral naman namin kung paano namin magagawa yung rebonding ay mas magiging natural. Walang masyadong chemical na gagamitin sa buhok ng tao. At dumating nga, pinag-aralan namin yung gatas. So siya yung pinakamalapit na body na pwedeng kumumpuni doon sa loob ng buhok na nawawala ang protein. Ang ginagamit namin gatas is the usual na pinapainom natin sa mga bata. Hindi pwedeng gamitin ang gatas ng ina. Hindi rin pwedeng gamitin ang slim milk. The regular milk, the pressed milk is the one that's really good. Kaya naman mula noon, dahil sa milk rebound na na-discover ni Mother Ricky, hindi na naging problema ang hair straightening. Kaya naman ang mga artista ay kinaririto ng gusto. Gaya na lang ni Jackie Rice na problemado noon sa kanyang buhok. Hindi ako makapaniwala nung una kung gatas, pero nung na-try ko siya, parang sobrang wow, galing nga. Dating mga na-try ko na, sobrang angkate, tapos sobrang mabaho. Ngayon, sobrang mabango, tapos sobrang magalaw siya, ganon. Mula noon, hindi na huminto si Mother Ricky sa paggamit ng gatas sa buhok. Dinevelop pa niya ito ng gusto at sa ngayon ginagamit naman niya ito sa pangkulay ng buhok. Tinawag niya itong milk hair coloring. Inaral ito ng 1 taon, tinignan kung paano nga ba ang gatas ay pwedeng maging pangkulay ng buhok. Ang dating pangkulay ay punong-puno ng metal. At sabi nila, pag pumasok daw sa loob ng buhok, papasok daw sa katawan ng tao na nakaka-cancer daw. Sabi ng mga matatanda, ang katotohanan ay you damage the hair more than 50%. Lahat ng kulay na nagagawa ng ordinaryong pangkulay ay magagawa na namin ngayon sa pamamagitan ng gatas. Mula sa buhok, dumako naman tayo sa pampaganda ng balat. Ayon sa mga sabi-sabi, kung gusto mo daw gumanda ang balat mo ng todo, maligo ka daw ng gatas. Aba, totoo pala ito. Nagsimula yan noong times pa sa Egypt. Ang una gumamit niyan si Cleopatra. So, naniniwala ang mga tao noon, lalo na si Cleopatra, na nakakaganda siya talaga ng skin. So, hanggang ngayon, sa panahon ngayon, ginagamit pa rin natin. Sa ngayon, ang powdered milk ay ginagamit ng pang-scrub. At ang isang timbang gatas naman ay hinahalo na sa tubig para pampaligo ito. Less than 1,000 pesos kada session ang iyong magagastos kapag ikaw ay nagpa-milk bath sa isang spa. Ngunit kung gusto